Information pangkalahatan. that they Hindi need. naman nagmamatter. Ang importante na tuloy ang pelikula. Medyo na tayo. Pasensya na kayo, nandito po kami Again, sa Grand Press. maaari hindi ko yung time na magsama kami. Yan, Wala ako na nakalimutan ako na perfect project for us. Tommy Abuel, Naniniwala hindi naman marami din ang ako sa nakakalam sa inyo. sa A lawyer. explanation niya. A lawyer na hindi niya Walang comparison. At meant talaga to for XLT. I was due. Oo, ano eh. Sa akin naman, walang yung Invite mo naman lahat. And when I saw the trailer for Uninvited, ay oo nga, tama yung desisyon ni Ate P. Napakaganda nung trailer, ang intense nung character niya. And I think as an actor, naiintindihan ko siya. Naiintindihan ko kung ano yung, bakit naging ganun yung decision. Siyempre, pag pinipet ang laging tanong yan, like, bakit tanong ako or Hawaii, kung ikaw, Ang mga kaibigan, Siyempre bilang co-producer ng pelikula, gusto ko box office. It's very light lang naman. Purple, Purple, sana. sorry. Oh, yung blue patay na yun. Yung purple papatay pa. White purple na. Papatay pa na. Because we have company. Yung isang company, yung dalawang companies kasi namin na for food. This industry is Pink Pudding for Johan, Blue Butching for Lucho, Purple Bunny for Luna. So, kanilang tatlo na kapangalan talaga yun. Si Purple Bunny nagsimula for Judy Ann's Kitchen and nag-resume ako this year. So, we just wanted to try out mag-venture sa ibang platforms naman. Tignan lang kung paano matutunan. Yes. Yung Blunig, aksidente naman yung pagkakakoprod ko doon. Kinailangan ko lang maglabas kasi para ma-release yung trailer. Or else, hindi siya mailalabas. And then, pinangatawanan ko na siya. Tapos suminto muna ako kasi nga, hindi ko talaga, edad na yun, hindi mo pa-gets ang latagan ng production. Tapos parang, feeling ko hindi rin ako ready. Hindi ko pinilit intindihin. So ngayon, parang feeling ko ngayon, it's just right na mag-explore naman kami ng ibang klaseng venture for us, di ba? Yung may matutunan, tingnan natin kung hanggang saan naaabot. Kung hindi naman, then it's okay. Ang importante, may experience. ano ba inoperate? Maaari. I mean, kanina tinanong ako for being a co-producer. I think yung pagko-co-prod with Attorney Joji, it was one of the best decisions I made apart from accepting this film. Kasi nag-guide niya ako ng gusto, napaka-honest niyang producer, ang giving niya, hindi siya madamot sa tutunan niya. And feeling ko iyon yung susi para maintindihan mo paano ba ang kalakaran sa industriya to. Kailangan may pusong bato ka pero dapat caring ka din sa mga crew mo, sa staff mo. So I'm looking at her, I'm observing her every time. Lagi siya nasa set. May dala siyang pagkain. She makes it a point na mapuntahan niya lahat ng dance ng artist na nakapagkwentuhan siya. And bibihira ang producer na gano'n. Araw-araw mo nakikita sa set. Literal talaga. At actually, ngayon ko lang na-experience ang producer araw-araw pumunta sa set. So, okay. Then, as an actor, you feel appreciated na may nakikinig sa'yo yung producer. Tapos i-explain naman din niya kung pwede o hindi pwede. So, naging family talaga kami. Walang etchos yun. So you see yourself someday na full production, ikaw na ang Maaari. Pero natatakot lang ako sa part na may mga moments na kailangan pwede sa yun. Maglabas ng pera at habulin ng BIR. Ayaw natin yan, di ba? Kung minsan sa negosyo kasi dahil nga ang daming proseso, parang nakakawalang lakas ng loob eh. Kasi it's just so hard na mag-put-up ng business. Ang dami pagdadaanan. Ang dami pang nagaganap, di ba? Parang worth it pa ba? Pero mahal namin ang industriya. If only produce films para lang mabigyan ng trabaho ang maraming taong nawalan ng trabaho ito mga nakaraang taon. Bakit hindi? Susugalan mo lang talaga at maniniwalaan mo ano yung material. At sasabayan mo talaga ng maraming dasal. March 1st na ba
Second, yung first namin, Manu Po. Ready ka na siya. Pero hindi. Ang ka-eksena niya doon lagi si Richard at saka si Angel. Ang ka-eksena ko lagi doon si Carmina at saka si Tita Susan. O, kamusta yung mga tingan niyo dito? Kamusta yung ano? Masaya. Pananakot mo? Nananakot ka ba? Alam ba? mo, na-realize ko after making this film, hindi lang pala comedy ang mahirap gawin. Mas mahirap gawin ang horror. Kasi kailangan mo magpakita ng takot nang hindi mo naman nakikita yung dapat mo makita, di ba? Imagination talaga ang gagalaw. Eto na yung after 10 years, ako uli nakagawa ng horror. Hirap naman din ako sa kulang. Yung Ouija kasi ensam siya eh. Ang dami namin natatakot at saka iba rin naman ang latag pagbagyat sa mga katatakutan. Meron ka kasi talaga actual na kasama. Ang saya nun. Ito wala? Yung Ouija, ito talaga wala. Imaginasyon. Imaginasyon. Pero, bago naman namin i-shoot yung eksena, sinasabi naman ni Direk kung anong mangyayari. So, bahala ka na kung paano mabubuuin yung eksena yun sa utak mo. Basta sinabi ko, eto yung nakikita mo ha. Eto yung mangyayari. Yes po. Ako, kung kinatatakutan sa buhay, well, bilang nanay, at ano, ang takot ko lang naman is yung May manligaw ng sila. maliban doon. Basically, yung may maganap sa mga anak namin nang wala ako sa paligid nila. Yun talaga. May mangyari sa mga anak namin o sa asawa ko na wala ako. Parang yun yung nakakapakinang isipin. Ayoko siyang isipin na pwede siyang mangyari. Pero kuminsan, hindi mo may iwasan na din. May mga bagay na hindi mo alam na bigla na lang mangyayari. Tapos, hindi ka ready. Yung ngayon, bawat araw nagpapasalamat ako. Literal yan, bawat araw na gumigising ako, nagdadasal ako, nagpapasalamat ako na nagising ako ulit, buo ang pamilya ko, nagdadasal ako sa gabi, nagpapasalamat ako, nakauwi kami lahat ng maayos, nakauwi si Johan na maayos sa school. Because really, anything can happen nowadays. And yung takot mo bilang nanay na lang, hindi na para sa sakit. Pero yung sa kanina kanina, which is true naman talaga, parang binigay mo yung kaluluwa mo sa industry, yung bata ka na. So, the time na naging mother ka, those years talaga, nakinali naman namin. Binigay mo naman yung kaluluwa mo ngayon sa iyong anak. Diba? Talaga naglaylo ka in a way sa paggawa ng Brian, Angie, lahat ng ito. Pagbabalikan mo. Oo naman. Oo naman, without bathing an eyelash. Ano talaga, napakaswerte ko lang din na nung time na humingi ako ng time, nirespeto ng maraming tao. Kasi hindi naman ako naging mahirap katrabaho eh. So yung mga naging request and dedication ko sa mga kumpanya, kumuha sa akin, sa bawat teleserye, sa bawat pelikula, sa bawat platforms, they respected my request probably because nga hindi naman ako naging mahirap na katrabaho. Kaya naintindihan nila na I just wanted to live with my family. Ngayon kasi din, mas madali din tumanggap ng trabaho dahil malalaki na yung mga bata, nagagets na nila. Pero syempre, may talagang sagradong month na pagbakasyon nila. Hindi talaga ako tatanggap niyan. Kasi halos 2 buwan lang yung bakasyon. A month and a half lang yung bakasyon nila eh. So ibibigay ko talaga yung buwan na yun sa kanila. Hindi ako tumatanggap talaga ng trabaho because I want to savor them. Gusto ko kasama nila ako. Yung aalas kami kahit hindi dito lang. Mag-importante yun. Yung memories, hindi yan napapalitan ng kahit magkano sa lamin. Binanana. Heartthrob na. Ang dami na may crush. Oh. Aminin mo yan. Thank you po. Natatakot ka na. Natatakot ka na. Miss kaya mo. Si Johan, dalaga na. Actually, nung lumabas si Lucio sa Juliet's Kitchen, nung Nag-viral. nagulat din kami sa reaksyon. Nga pala, last time kasi siyang nakita sa Jack. Bagets pa siya. Tapos pandemya, pasubotsyot siya. Tapos nakita siya ulit. Ang ibang-iba na, tumangkad, naging slim. So natatawa talaga kami kahit siya yung nahihiya siya. Mahihain siya. Very active. Very disciplined when it comes to sports, to school. Si Lucio ang isa sa mga anak namin na, well, ang training naman din sa mga anak namin, pag may kukuha ang endorsement sa kanila,
they have to try it first kung hindi pa nila nasusubukan. They have to make the decision. Kailangan sila ang magdesisyon para sa produkto. Kasi ayoko i-instill sa kanila na wala silang choice. So they have, from day one, may choice sila sa mga ginagawa nila. And dapat gusto nila yung produkto. Oo, open Meron naman na. sila. May mga ganon. Pero si Lucho kasi, very sports-minded. Very sports-minded. Feeling ko, hindi pa niya masyado. I'm sure meron naman. Minsan may sasabihin naman siya, tapos bigla na lang din mawawala. Ayaw niya ng babaeng maraming makeup, di ba? Hindi siya mag-issue. Ayaw niya ng pa-makeup. Mag-issue. Hindi sa industriya. Parang hindi niya type yung magulong lugar. Alam mo kasi nag-iiba. Diba? 13 lang siya. Diba after biglang, nag-join Nag-iiba ang ihip ng hangin kasi sa ngayon, sa nakikita ko, wala talaga siyang interes. Mas yung bunso eh. Mas yung girls. Pero papayag ka, Mars, if ever. Basta ang usapan lang, dapat nakapagtapos sila ng pag-aaral. College? Ng college, syempre. Napaka-cliche eh. Kasi, Alam mo namang elementary. Good, Mars! senior high. Ba't ko pinupush? Kasi hindi ako nag-college. Alam ko yung pakiramdam na hindi ka makarelate sa pinag-uusapan. Gusto ko may alam sila. Gusto namin ni Rai na wide yung edukasyon nila, may experience sila lahat, magawa, may matapos sila para may confidence sila. Ako kasi yun ang pinakamalaking insecurity ko. Na dinadaan ko na lang sa kabaklaan. May tatawid ko naman kasi. Hindi ko naman sasabing summa cum laude ako eh. Summa cum arte lang ako. Pero di ba, yung mga bagay na naramdaman ko growing up dahil nga hindi ako nakapag-aral, decision ko naman yun. Noong time na yun, I didn't have a choice because Limang pelikula finances. pinagkasabay-sabay mo eh. Diba? Finances. Pero pag kumaway na ang showbiz, Mars, hindi mo na mapipigil minsan. Decision nila yon, pero hanggat maaari talaga, kailangan tapusin nila yung pag-aaral nila. Kasi yung education, yung isang bagay na walang pwedeng mapagnakaw sa'yo. So yun lang yung pwede naming maipamana sa kanila. Mabigyan sila ng magandang education. Mabuti mahilig naman. Oo, naman, ang maganda lang sa ngayon, ang dami ng courses na bago. So yun is taking up music production, so nasa musically intensive. Kailan siya talaga magsisinger, Mars? Ang ganda-ganda ng boses. di ba? Nagkakanta-kanta siya sa school na compose siya kasi part ng projects, ganyan. Luna is into editing. Edit siya ng mga reels, kunyari, ganyan-ganyan. Kung ano lang yung makita niya sa phone ko, syempre. Sinahiyaan lang namin siya mag-edit. Very artistic man. Sa tatay, napakagaling mag-drawing, napakagaling mag-painting. Si Johan gusto mag-singer, okay lang sa'yo. Oo, basta ilang years na lang naman, tapos na siya. Kung yun naman ang gusto niya, hindi naman namin siya pipilitan. Kasi yun naman ang tatrabahuhin mo rin at some point, diba? Basta gusto mo, basta ready ka sa haharapin mo. Kasi nga, we have to explain to her na this industry is not a giving industry, ha. Napaka-ano nitong industriya to. Yes, ruthless, napaka-plastic. Sorry kung ito yung mga words na sinasabi ko kasi ito yung pinagdaanan ko eh, di ba? You meet people na akala mo, kaibigan mo, but at some point hindi naman pala. And then you see familiar faces na pag nakikita mo, umaangkla ka sa kanila kasi alam mo protektado ka nila. But, di ba, biglang hindi pala. So, yun yung mga sinasabi ko sa kanila, you have to brace yourself if you want to enter in this industry because lalo na sa panahon ngayon na may social media platform na everybody has an opinion. Even kahit si Manang Tinding na nagtatrabaho sa palengke, may opinion siya at importante ang opinion niya. Lalo na ngayon. So kung hindi ka ready sa maaanghang na salita, baka hindi ka umundo ka. So you really have to be very careful sa lahat ng ginagawa mo, sinasabi mo, pinupuntahan mo, lahat. Pero Juday, Juday, paano? may issue pa ngayon ng mga access, business, sexual harassment. Baka mamaya mga kabataan pang matas. Ikaw ba, pag nababalitaan mo yung mga ganun, may mga kaso-kaso, bilang nanay, anong pakiramdam mo? Feeling mo, papatay ka ng tao. Mangyari yun kung sakalo. Paano ba ito? Diba? Parang, ano na bang nangyayari sa mundo? Malapit na ba talaga yung katapusan? Ba't parang wala ng disiplina ang mga tao? But at the end of the day, kakapit ka sa disiplina, in-instill mo sa mga anak mo. Ano yung values na ipinasok mo sa kanila?
paano, at saka yung dasal na lang na sana magabayan sila kung sino man yung mga kasama nila in the future sa trabaho or sa kung saan pa man as barkada or kaibigan. Kasi once na mag-college sila, wala ka nang ano dyan eh. Wala ka nang masyadong handle dyan eh dahil may sarili na silang desisyon, dalagat binata na sila, makikinig ka na lang. Pero ang dasal mo na lang talaga na sana at some point ma-realize nila na may point yung sinasabi ng mga magulang. Ikaw ba ikaw dumaan sa walang pinag naiintindihan mo yung mga magkalabot sa talaga na nagkakaroon na nagkakainlaban? At yung iba yung hindi na... Ako pa ba? Hindi makakaintindi dyan? Meron ka bang ganun ba? Nakarelate. Ako pa ba? Hindi makakaintindi dyan? Makailang beses kang... Ay, tapos na yun. Sino mga nanloko sa'yo? Pinaasa ka. Pinaasa ka. Sino mga nanloko sa'yo? Babalikan talaga natin yun. Hindi, kasi... Hindi, ano lang. Pagkadaanan mo talaga yun eh. Kasi wala kayong choice. You always see each other. Nagpo-promote kayo. And then, your network would have to tell you na, oh, kailangan mas sweet pa kayo, ha? Kailangan, may ganon. I mean, let's be blunt. Kasi, binibenta niyo yung pelikula niyo and also hanggang sa magiging natural na yung sweetness niyo. Kasi kayo na nga nagkikita araw-araw. Pero hindi naman umabot sa mga sa chat. Nakakaloka. Wala pa namang chat dati. Ano pa sila Wala no? naman. YM. Ano lang Wala yun? pang screenshot no. Easy call pa sila no? Yun, Easy sa call. easy call, beeper Easy lang. call, oh. Eh yung beeper naman, hindi ka naman pwede magsabi ng mga Walang malalaswang salita, Yes. di ba? Tsaka 150 Hindi, words. tsaka ano. So thankful kayo, wala yung social media nung time. Oh, yes. Oh, but I feel for this generation now, you really have to be very careful. Kasi anything can really happen. So you really have to be very disciplined. Alam mo dapat ang ginagawa mo at kaya mo panindigan ko ano man yung nangyari. It's just that, sabi ko, pag nag-uusap nga kami ng kaibigan, nakakatakot itong panahon. Di ba? Nakakatakot. Smoke lang, tapos Dati, ano. yung blind item, hindi na mabubuntis yun eh. Kasi magazine at tabloid, di ba? pumangit Wala ang namang ilaw. isi-search. Ngayon, pag tinay, papangalan mo doon! Ay, nakakasta! Nakakapagpapalbite. Pero sana, di ba, parang, let's also be kind. Kaya mas tutok ka sa mga. Sa kayo. Sila sa May boyfriend na ba si ano? Ngayon, wala. Ngayon wala. Nagkaroon na. Feeling ko naman may mga nanligaw. I'm pretty sure naman at So some para wala pa point, siyang diba? pinakilala talaga. Official. Wala pang mga masyadong dumating sa mga ganyan. Baka sabihin na ako, Mom! Ang hirap magsalita. Baka mamaya sabihin niya sa akin, Ma, ano ba? So, ipoprotect ko yung aking ano. Pero 19 na ba siya? 20 na siya. Pwede na. Oo naman. Pero pwede isikreto lang natin. Natin ito. Hindi ko tinanong ni Johan, Ma, ikaw ba ilang taong ka nung wala ka ng jowa? Alam mo, tinanong niya ako. Sure. Ang sinabi ko sa kanya, hindi ako magandang basihan. Hindi talaga. Kasi Pero lumaki. tinagot mo. Oo. Anong age Ayun na mo? sinabi ko. Hindi ako magandang basihan, anak. Kasi yung akala kong boyfriend ko, hindi ko pala boyfriend. So, Ano ba to? di ba? So nag-assume ka? Kasi akala mo, ay, hindi pa ba? Ay, Assumera ka rin? Oo. Oo, kasi naman. Hindi ba? Pag gano'n ang edad mo, pag nasa gano'n kang edad, 15, 16, So anong edad daw ang sinabi mo kay Johan? No? Ang sinabi ko sa kanya, mga around 16, 17. Hindi siya magandang example. Correct. Yun lang naman, tay. Pero mo bang iba? Para mga gano'n, 16, 17. Oo, kasi nagdibo ako. Nagdibo-dibo ako wali. Kung ka 19. Dibut kaya nga 'di ba ang tawag natin dibo-dibuhan. Ang ipinamalita ni Tito Alfie 18 ako. Ay hindi pa ako 18 hanggang sa chinugi ako ni Isa Red. Hindi ka 18. Ay, hindi po ba? Tanong niyo po sa manager. Ay, wala na sa press ko. Sabi ko, sinabi ko. Nagkabulgaran na. Suot ka ng gown, ito nakalimutan. Basta yun. Oo,
Kasi, 18 ka na, 18 ka na, Juday. Kasi English ako ni Tito Aiz. Pero ano na ako lang, bilaong ka na English ako. Ano Juden, ready ka na yung aliw? Ready na namin kakagawa na sila makakagawa. Alam mo, parang kailangan ko naman din talaga yung iprosesuhin. At hindi kasi, Nangyayari talaga. Normal naman. diba? Parang mangyayari siya eh. Looking back, ano pa nga, maswerte pa nga kami na itong mga anak namin. Late pa eh. Sa panahon ngayon, late pa sila. Noong Last kay Rose. panahon namin, naiintindihan ko na parang kung na-question ko na yung sarili mo, ba't palang walang nalilisan sa LT sa amin. 15 na ako, 16 na ako. Parang naiintindihan mo naman, nagigets mo naman bakit parang may mga ganun silang tinatanong. Ano man. Pero ngayon, mas career ano sila. Oo, mas studies, mas sports. Hindi ko naman aalis sa kanila magkaroon ng inspirasyon. Everybody wants an inspiration every now and then. Support naman kami. Basta JN. namin sa bahay. Basta wala tayong iman. Pero ma-assist na. Sabi mo nga ngayon, lahat talaga. JN. Nakikita natin. Dali mo na, isa lang. Pero nag-post ang iyong sister. JN. Pupulitin. Isa kasi nag-comment. Dali mo ang ditay. Sa anak niya. So, siyempre, we assume na alam mo yung nangyayari sa kanila and all. So, ano lang yung pwede mong iwan? Well, Thank you. Nanay, Rose. Kay Rose. syempre bilang ate-ate, di ba? Ate ko si Ano pa sana? Parang pangit yung Ano pa ate-ate. ano pa? Ano pa? Bilang isa sa mga pinaka-close. Grab discount. And bilang nanay din, bilang anak din naman, Wala ito, grab discount. naiintindihan ko kung gaano kasakit magkaroon ng rift sa anak, sa nanay, sa kapatid. And I just wish them peace and love and wisdom kasi everybody deserves understanding and love. Diba? And I think each family naman dumadaan talaga sa kanilang challenges. And dumarating talaga yung time na kailangan mo lang hintayin kung kailan ito hihilom at kung kailan ito maaayos. Hindi mo siya kailangan ipilit. So the more na pinipilit, the more na hindi nangyayari. So I'm just praying na one of these days, everything will be okay. pero ikaw ba, bilang very close na Rebecca, close ka din kay Casey, close ka din ba kay Frankie? Well, pag nakikita kami, yeah. Hindi kayo yung tipong, in a way, hinihingi nila ng advice o ikaw nag-respect. Last na to. Well, tagapakinig. Nakikinig ako sa kanila. I only answer if they ask me. So, ano na naman ako sa lagi. Si LT. Pero pareho bang, Andyan is- pareho bang very fresh yung nararamdaman. Baka it's not James. time to talk about it. Kasi James. walang matatapos if walang understanding. So, I'm just praying for the perfect time for them to be able to talk again. Baka sa mga panahon yun, mas kalmado Hindi, na, sabihin mo sa kanila. mas pwede na silang makinig sa isa't isa. But again, wala ako sa posisyon na ipilit yung sitwasyon na maging okay sila. Pero, kung sakaling dumating sa panahon na may isang Hindi po ako organized. lumapit at magpatulog, hindi ako magdadalawang isip. Ganon kasi katapat. Invite na lang. Yes! Invite mo Uy, na. halika mag-inuman tayo. Ay, hindi ba yun? Hindi ba yun? Hindi ba invitation? Okay, Sa Espantaho.